Araling Panlipunan 5, Term 1, Week 7. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Teknolohiya at Ekonomiya ng Lipunang Maritime. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Una, natatalakay ang konsepto ng mga teknolohiya ng sinaunang Pilipino. Pangalawa, naihahambing ang mga teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino ayon sa iba't ibang yugto o panahon ng bato. Pangatlo, napahahalagahan ang papel na ginagampanan ng mga teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino ayon sa iba't ibang yugto o panahon ng bato. Pang-apat, natatalakay ang gawaing pang-ekonomiko, partikular ang pakikipagkalakalan sa loob at labas ng bansa. At panglima, nasusuri ang iba't ibang bansa na nakipagkalakalan, dala ang kanilang produkto kapalit ang sariling produkto ng ating bansa. Unang araw. Tayo ay magkaroon ng isang maikling balik-aral sa pamamagitan ng gawain bilang isa. Panuto, iguhit ang masayang mukha sa patlang kung ang pahayag ay wasto, at iguhit naman ang malungkot na mukha sa patlang kung di wasto. Una, Maginoo o datu ang itinuturing na pinakamataas na antas ng tao sa lipunang Tagalog at Bisaya noong sinaunang kabihasnang Pilipino. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama! Ito ay masayang mukha. Wasto. Pangalawa, mayroon ng sariling sistemang panlipunan, pampulitika at pang-ekonomiya ang mga Pilipino bago pa dumating ang mga Espanyol. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama! Ito ay masayang mukha. Pangatlo, marami sa Timawa ay mga kasapi ng pangkat na ito ay pawang galing sa pangkat ng Maharlika at sila rin ay pinakamahuhusay na mandirigma. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama! Ito ay malungkot na mukha. Di wasto. Pang-apat, tungkulin ng mga bagani na gawing alipin niya ang mga batang naulila at walang kumupkop na kamag-anak, lalo na sa mga wala ng kumakalinga ng dahil sa digmaan. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama! Ito ay malungkot na mukha. Di wasto. At panglima, kababaihan ang nagsilbing mga espiritual na pinuno ng sinaunang lipunang Pilipino sa katauhan ng mga Katalonan at Babaylan. Ito ba ay masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, ito ay masayang mukha. Wasto. Gawain bilang 2. Punan mo ako, #suriin at kumpletuhin ang talahan na yan. Panuto, punan ang talahan na yan ayon sa hinihinging konsepto ng karapatan at tungkulin ng antas sa sinaunang lipunang Pilipino. Sa unang kolum, makikita ang iba't ibang antas sa lipunan. Isusulat ninyo ang kanilang karapatan at ang kanilang tungkulin. Unang bilang, Maginoo. Ibigay ang karapatan at tungkulin ng isang maginoo. Magaling.
Ang karapatan ng isang maginoo ay mamuno sa barangay, magmay-ari ng lupa at ari-arian at tumanggap ng paggalang mula sa mga nasasakupan. Ang tungkulin naman niya ay siya ay may tungkulin na bigyang proteksyon ang kanyang nasasakupan, magbigay ng payo sa mga taong may mabigat na suliranin, magbigay ng ayuda sa mga nangangailangan at may sakit. Ang pangalawa namang antas sa lipunan ay maharlika at timawa. Ibigay ang kanyang karapatan at tungkulin. Magaling. Ang karapatan ng isang maharlika at timawa ay malaya, maaaring magmay-ari ng ari-arian, makilahok sa kalakalan at hindi alipin. Ang kanila namang tungkulin ay tumulong sa datu bilang mandirigma, maglingkod sa panahon ng digmaan at tumulong sa mga gawain ng pamayanan. Para naman sa pangatlong antas sa lipunan, ito ay ang alipin. May dalawang uri ng alipin. Unahin natin ang aliping na mamahay. Ibigay ang kanyang karapatan at tungkulin. Magaling. Ang karapatan ng aliping na mamahay ay may sariling bahay at pamilya, maaaring magkaroon ng ari-arian at maaaring makalaya kapag nabayaran ng utang o natupad ang kasunduan. Ang kaniyang tungkulin naman ay magbigay ng serbisyo o magtrabaho para sa amo sa takdang panahon at tumulong sa mga gawaing pangkabuhayan. Ang isa pang uri ng alipin ay ang aliping sa gigilid. Ibigay ang kanyang karapatan at tungkulin. Magaling! Ang aliping sa gigilid ay may karapatang tumanggap ng pagkain, tirahan at pangangalaga mula sa amo. Maaari ring makalaya sa ilang pagkakataon. Ang kaniyang tungkulin ay manirahan sa bahay ng amo at magsagawa ng iba't ibang gawaing bahay at utos ng amo araw-araw. Para naman sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, gawin ang gawaing ito. Sagutan ang mga sumusunod na pamprosesong tanong at isulat sa sagutang papel. Para sa unang katanungan, ano ang teknolohiya at dulot nito sa ating buhay? Narito ang halimbawang sagot. Ang teknolohiya ay ang paglalapat ng siyentipikong kaalaman at kasanayan upang lumikha ng mga kagamitan, sistema at proseso na nagpapadali sa pang-araw-araw na pamumuhay. Saklaw nito ang lahat mula sa mga kasangkapan, kagamitan at paraan na ginagamit upang mapadali ang gawain ng tao. Nakatutulong ito sa komunikasyon, edukasyon, transportasyon at kabuhayan. Pangalawang tanong, magbigay ng mga halimbawa ng mga teknolohiyang ginamit ng mga sinaunang Pilipino upang mapadali ang kanilang pamumuhay. Narito ang halimbawang sagot. Ang mga halimbawa ay paggawa ng balangay o bangka, paggawa ng araro, paggawa ng palayok at banga, habihan para sa paghahabi ng tela, at kagamitang yari sa bato, kahoy at bakal. Pangatlong tanong, paano mo mapahahalagahan ang papel na ginagampanan ng mga teknolohiya o kagamitang mga ito sa mga sinaunang Pilipino sa pagtaguyod ng ikauunlad ng kanilang pamumuhay? Narito ang halimbawang sagot. Mapahahalagahan natin ang mga ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng ating kasaysayan, paggalang sa kultura ng ating mga ninuno at wastong paggamit ng makabagong teknolohiya. Pang-apat na tanong. Magbigay ng mga paraan kung paano matutugunan ng mga sinaunang Pilipino ang mga pangangailangan ng kanilang pamayanan. Narito ang halimbawang sagot. Ang mga paraan na ito ay gaya ng pagsasaka, pangingisda, pangangaso, pakikipagkalakalan sa ibang lugar, pagtatanim, pagtutulungan sa komunidad at paggawa ng mga kasangkapan at bahay. At para sa panglimang katanungan, anong masasabi mo sa ipinamalas na ugnayan ng mga sinaunang Pilipino tungo sa dayuhan?
Narito ang halimbawang sagot. Nagkaroon sila ng magandang ugnayan sa mga dayuhan sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan at pagpapalitan ng mga produkto na nakatulong sa pag-unlad ng kanilang pamayanan. Para naman sa gawain bilang 3, punan mo ako. #susing salita ng aralin. Panuto, kumpletuhin mo ang mga salita ayon sa paglalarawan ng pangungusap. Isulat sa sagutang papel. Unang bilang, tumutukoy sa panahon kung kailan hindi pa naisusulat ang kasaysayan. Ano ang mga nawawalang titik? Upang makumpleto ang salita, ano ang tinutukoy nito? Magaling! Ang mga nawawalang titik ay R, I, O, I. Kaya ang nabuo nating salita ay prehistoriko. Ang prehistoriko ay tumutukoy sa panahon kung kailan hindi pa naisusulat ang kasaysayan. Pangalawang bilang, tumutukoy sa mga kagamitan na ginagamit o nade-develop upang mapadali ang paraan ng pamumuhay ng mga tao. Anong salita ito? Puna ng patlang ng mga nawawalang titik. Tama! Ang mga nawawalang titik ay K, O, O, I. Kaya ang nabuo nating salita ay teknolohiya. Ang teknolohiya ay tumutukoy sa mga kagamitan na ginagamit o na-develop upang mapadali ang paraan ng pamumuhay ng mga tao. Pangatlo, ito naman ay tumutukoy sa palitan ng mga produkto at serbisyo. Napapaloob rin dito ang pagtitinda at pagbili ng mga kalakal o paninda. Anong salita ito? Puna ng patlang ng mga nawawalang titik. Tama! Ang mga nawawalang titik ay A, A. Kaya ang nabuo nating salita ay kalakalan. Ang kalakalan ay tumutukoy sa palitan ng mga produkto at serbisyo. Napapaloob rin dito ang pagtitinda at pagbili ng mga kalakal o paninda. Pang-4, tumutukoy sa tunay na pangyayari at ebidensyang nagpapatunay nito. Anong salita ito? Puna ng mga patlang ng mga nawawalang titik. Tama! Ang mga nawawalang titik ay A, O, A. Kaya ang nabuo nating salita ay katotohanan. Katotohanan ay tumutukoy sa tunay na pangyayari at ebidensyang nagpapatunay nito. At pang-5, tumutukoy sa haka-haka o palagay ng mga tao o manunulat. Maaring wala itong tunay na batayan. Anong salita ito? Puna ng mga patlang ng mga nawawalang titik. Magaling! Ang mga nawawalang titik ay P, O. Kaya ang nabuo nating salita ay opinyon. Ito ay tumutukoy sa haka-haka o palagay ng mga tao o manunulat. Maaring wala itong tunay na batayan. Ikalawang araw. Konsepto bilang isa. Ang teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino at panloob at panlabas na kalakalan. Para sa pagproseso ng pag-unawa, ang una nating tatalakayin ay pamumuhay at teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino. Ibang-iba ang pamumuhay ng ating mga ninuno noong sinaunang panahon. Sila ay umaasa sa likas na yaman na kanilang nakuha sa kapaligiran. Pinatunayan rin ng ating mga ninuno ang kanilang kakayahan na makiangkop sa kanilang kapaligiran. Nagpalipat-lipat sila ng tirahan noong una. Nanirahan sila sa mga kuweba, sa gubat, malapit sa baybay dagat o ilog upang mapadali ang kanilang pangangaso, pangingisda at pangangalap ng hayop at halamang kanilang makakain. Ang pamamaraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino
ay kanilang napagbuti sa paglipas ng panahon dahil sa pagkakatuklas at pagpapahusay ng paglikha nila ng mga bagay. Nakalikha sila ng mga bagong kasangkapan at mga bagong pamamaraan upang mapadali, mapagaan at mapabilis ang kanilang mga gawain sa pang-araw-araw. Naipakita rin ng mga sinaunang Pilipino ang mataas na antas ng kanilang kaalaman sa teknolohiya. Natuto silang gumawa ng mga kagamitang mula sa bato at hindi nagtagal ay sa metal. Ito ay nagpapakita ng nabuong kabihasnan ng ating mga ninuno na tunay na kahanga-hanga at maipagmamalaki. Kumpara sa ibang lahi, may mga patunay na may mga nanirahan sa ating bansa noong sinaunang panahon na may mayamang kabihasnan at kultura. Hinati ng mga dalubhasa sa kasaysayan ang mga pangyayari sa daigdig sa iba't ibang panahon, ang prehistorikong panahon at historikong panahon. Ang prehistoriko ay panahong hindi pa naiimbento ang paraan ng pagsulat. Samantalang ang historiko naman ay panahon na may kaalamang magsulat ang mga sinaunang tao at naitala na ang mga pangyayari sa kanilang panahon. Isa pa sa mga paraan ng pagpapanahon ng kasaysayan ay ang paghahati nito sa panahon ng bato at panahon ng metal. Pag-aralan natin ang graphic organizer na ito, na may pamagat na ang mga yugto ng kasaysayan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Mayroon itong dalawang yugto, ang panahon ng bato at ang panahon ng metal. Sa ilalim ng panahon ng bato ay ang panahon ng lumang bato o panahong Paleolitiko at panahon ng bagong bato o panahong Neolitiko. Sa ilalim naman ng panahon ng metal, ito ay maagang panahon ng metal at ang maunlad na panahon ng metal. Alamin natin ang panahon ng bato. Noong panahon ng bato ay natutuhan ng mga sinaunang tao ang paggamit ng mga kasangkapang bato. Dito nagsimulang umusbong ang mga pamayanan at sinaunang kultura ng mga Pilipino tulad ng mga makikita sa mga natagpuang labi at kasangkapan sa mga yungib sa Palawan at Cagayan Valley. Nahahati ang panahong ito sa dalawa, ang panahon ng lumang bato o panahong Paleolitiko at panahon ng bagong bato o panahong Neolitiko. Panahon ng bato. 500,000 to 6,000 BCE nabuhay ang mga taong Tabon. Nanirahan sila sa mga yungib at gumamit ng mga tinapyas na bato na magaspang bilang kasangkapan. Nabuhay sa pangangaso at pangangalap ng pagkain mula naman sa mga nahukay na buto ng malalaking hayop tulad ng baboy ramo at usa sa Guri Cave, Palawan. Ay napatunayan na mahusay mangaso ang mga sinaunang tao sa naturang yungib kaysa sa taong Tabon. 6,000 to 500 BCE, nilisan ng mga sinaunang tao ang yungib at nag-umpisang manirahan sa tabi ng dagat at ilog. Hinasa at pinakinis ang dating magagaspang na mga kasangkapang bato, natutuhan nilang gumamit ng irigasyon, mag-alaga ng hayop, gumawa ng banga at palayok bilang imbakan ng pagkain at sisidlan ng mga buto ng kanilang mga yumao, mangisda at magsaka ng palay, taro, nipa at iba pa. Panahon ng metal. Nang lumaon ay natuklasan ng ating mga ninuno ang paggamit ng metal. Tinawag ang panahon na ito na panahon ng metal. Nahati ito sa dalawa, ang maagang panahon ng metal at ang maunlad na panahon ng metal. Gamit ang metal, naging mabilis ang pag-unlad ng kanilang kaalaman at abilidad. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuhay at natuto silang gumawa ng iba't ibang bagay na mas nakapagpapadali ng kanilang gawain gaya ng kutsilyo, lanseta, sibat, bolo, itak at espada. Ang mga kasangkapan noong maagang panahon ng metal or 800 to 250 BCE ay
ay natagpuan sa Palawan, Masbate at Bulacan tulad ng sibat, palaso at kutsilyo. Gawa ang mga ito sa tanso at bronse, maaaring namina mula sa kabundukan ng Pilipinas. Samantala, ang mga bronse at buhat sa mga mangangalakal ng Timog Silangang Asya na nakipagkalakalan sa Pilipinas ayon sa mga antropologo. Nahukay rin ang ilang palamuti tulad ng lingling-o at ilang yari sa jade. Sa maunlad na panahon ng metal, lalong na paghusay ng mga sinaunang Pilipino ang mga kasangkapang metal. Ilan sa mga patunay nito ay ang mga nahukay na talim ng sibat, kampit, gulok, kutsilyo at iba pang sandata na natagpuan sa Kalanay sa Masbate at Novaliches sa lungsod ng Quezon. Ikatlong araw. Pangalawa, talakayin naman natin ang panloob at panlabas na kalakalan ng mga sinaunang Pilipino. Una, panloob na kalakalan. Nakikipag-ugnayan ang isang barangay sa iba pang barangay. Pangunahing dahilan ng ugnayang ito ay may kinalaman sa kalakalan. Naging mabisa ang ugnayang barangay dahil napadali ang pagpapalitan ng produkto at napaunlad ang kabuhayan ng mga barangay. Bukod sa kalakalan, nakipag-ugnayan ang mga barangay sa isa't isa upang makipagtulungan sa panahon ng kagipitan at sa pagharap sa digmaan. Ang sanduguan ang nagpapatatag ng ugnayan ng mga barangay. Pangalawa, panlabas na kalakalan. Unang isinasagawa ng mga sinaunang Pilipino ang pakikipagkalakalan sa mga iba't ibang kalapit na barangay at paglipas ng panahon ay sa mga karatig na lugar sa Timog Silangang Asya. Sa simula ay nagpapalitan lamang sila ng kani-kanilang mga produkto na tinatawag na sistemang barter. Kinalaunan naman ay gumamit na sila ng ginto at kabibe bilang salapi, kasabay ng mga kasangkapang panimbang at panukat sa pagtataya ng dami at halaga ng bilihin. At hindi nagtagal ay naitatag rin ang sistema ng pakikipagkalakalan gamit ang salapi. Naging sentro ng kalakalan ang maliliit na barangay na kung saan kalimitang kinakalakal ay ang mga produkto gaya ng palay, isda, kopra, niyog at ginto. Pakikipagkalakalan sa Arabia. Simula noong ika-9 na taon, nagsimulang makipagkalakalan ang mga sinaunang Pilipino sa mga Arabe nang pansamantalang matigil ang pakikipagkalakalan ng mga Arabe sa China noong dinastiyang Sung 960 to 1280 at nahanap nila ang Pilipinas bilang bansang maaaring makipagkalakalan sa kanila. Ilan sa mga produktong ipinagpalit ng mga Arabe ay ang mga sumusunod gaya ng kasangkapang metal na gawa sa tanso, ginto, mga muslin, cotton, lana, alpombra at ceramic sa mga perlas, korales, bungang kahoy at iba pang produkto ng ating mga ninuno. Pakikipagkalakalan sa China. Ayon sa mga unang tala ng China, ang mga mangangalakal na Pilipino ay nakipagkalakalan sa China lula ng mga sasakyang pandagat ng mga Arabe. Dumarayo rin ang mga Chino sa ating bansa upang makipagkalakalan kung saan ang kanilang mga kalakal ay mga payong, gong, porselana, siopaw, pansit, tingga, seda, at iba pa ay ipinagpapalit ng mga katutubo sa kanilang produktong tabla, ginto, perlas, bulak at yantok. Mailalarawan rin ang pambihirang katapatan ng mga Pilipino sa pakikipagkalakalan. Iniiwan ng mga Chino ang kanilang kalakal sa ating mga ninuno nang walang kapalit at sa pagbalik nila ay nakahanda na ang mga pamalit para sa kanilang iniwang kalakal. Pakikipagkalakalan sa India. Ayon sa pananaliksik,
hindi tuwiran ang kalakalan sa pagitan ng India at Pilipinas. Ang mga produkto na mula sa India ay nanggagaling sa Indonesia na kalapit ng Pilipinas. Ilan sa mga kalakal ng bansang ito ay ang mga kristal, abaloryo, ilang kasangkapang metal, halamang mangga, langka, sampagita, patola, ampalaya at marami pang iba. Natutunan rin ng mga ninuno natin ang industriya ng paghahabi, paggawa ng barko at bangka, pagmimina at ang ilan pang mga kaugalian gaya ng paggamit ng belo at kordon at pagsaboy ng bigas sa kasal. Ngayon naman ay dumako na tayo sa gawain bilang 4. Panahon na. Panuto. Basahin ang mga pangungusap at tukuyin kung ito ba ay naaayon sa panahong Paleolitiko o panahong Neolitiko sa sinaunang lipunang Pilipino. Unang bilang. Nabuhay ang Tabon-man. Ito ba ay panahong Paleolitiko o panahong Neolitiko? Anong tamang sagot? Magaling! Ito ay panahong Paleolitiko. Pangalawa, nanirahan ang mga tao sa mga yungib. Ito ba ay panahong Paleolitiko o panahong Neolitiko? Anong tamang sagot? Magaling! Ito ay panahong Paleolitiko. Pangatlo, natutong magsaka at maghayupan ang mga sinaunang Pilipino. Ito ba ay panahong Paleolitiko o panahong Neolitiko? Anong tamang sagot? Tama, ito ay panahong Neolitiko. Pang-4, nanirahan ng mga tao sa tabi ng mga dagat at ilog. Ito ba ay panahong Paleolitiko o panahong Neolitiko? Anong tamang sagot? Tama, ito ay panahong Neolitiko. Pang-5, nagkaroon ng espesyalisasyon sa paggawa ang mga tao. Ito ba ay panahong Paleolitiko o panahong Neolitiko? Anong tamang sagot? Tama, ito ay panahong Neolitiko. Pang-6, naging permanente ang paninirahan ng mga tao. Ito ba ay panahong Paleolitiko o panahong Neolitiko? Anong tamang sagot? Tama, ito ay panahong Neolitiko. Pang-7, natutong gumawa ng banga at palayok ang mga sinaunang Pilipino. Ito ba ay panahong Paleolitiko o panahong Neolitiko? Anong tamang sagot? Tama, ito ay panahong Neolitiko. Pang-8, gumamit ang mga tao ng magagaspang na kasangkapang bato. Ito ba ay panahong Paleolitiko o panahong Neolitiko? Anong tamang sagot? Tama, ito ay panahong Paleolitiko. Pang-9, nakagawa ang mga talim ng sibat, gulok, kutsilyo at iba pang sandata. Ito ba ay panahong Paleolitiko o panahong Neolitiko? Anong tamang sagot? Tama, ito ay panahong Neolitiko. At pang-10, nakagawa ng mga palayok at mga banga na ginamit bilang imbakan ng mga sobrang pagkain. Ito ba'y panahong Paleolitiko o panahong Neolitiko? Anong tamang sagot? Tama, ito ay panahong Neolitiko. Para naman sa gawain bilang 5, hinto, tiyakin, alamin. #dapat alam mo. Panuto, ibigay ang mga sumusunod na kasagutan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa unang tanong, ano-anong produktong pangkalakalan ang ginawa ng ating mga ninuno?
Pangalawang tanong, may kontribusyon ba ang mga ito sa pagbuo ng sinaunang kabihasnan? Ipaliwanag. At pangatlong tanong, ano-anong bansa ang nakipagkalakalan sa ating mga ninuno? Para naman sa gawain bilang 6, katotohanan o opinyon. Hashtag katotohanan at opinyon. Panuto. Sa bahaging ito ay isusulat sa patlang ang K kung ang pahayag ay tumutukoy sa katotohanan at O naman kung ito ay opinyon. Unang bilang. Masipag ang ating mga ninuno. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Tama, ito ay K, katotohanan. Pangalawa, ang mga ninuno natin ay nakipagkalakalan para sa tela. Ito ba'y katotohanan o opinyon? Tama, ito ay K, katotohanan. Pangatlo, ang mga bundok noon ay sagana sa ginto. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Tama, ito ay K, katotohanan. Pang-apat, nagbubungkal ng lupa ang ating mga ninuno. Ito ba'y katotohanan o opinyon? Tama, ito ay K, katotohanan. Panglima, mahusay ang sistema ng patubig ng mga sinaunang Pilipino. Ito ba'y katotohanan o opinyon? Tama, ito ay K, katotohanan. Pang-anim, nanghuli at nag-alaga ang mga ninuno natin ng mga hayop. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Tama, ito ay K, katotohanan. Pampito, gumawa ng kagamitan sa pangingisda ang mga ninuno natin. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Tama, ito ay K, katotohanan. Pangwalo, pinakinis ng mga bato ang ginamit ng ating mga ninuno sa paggawa ng ilang bagay. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Tama, ito ay K, katotohanan. Pangsyam, maraming likas na yaman ang nasayang at hindi napakinabangan ng ating mga ninuno. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Tama, ito ay O, opinyon. At pang-10, sapat ang likas na yaman ng ating bansa noon upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga ninuno. Ito ba ay katotohanan o opinyon? Tama, ito ay O, opinyon. Para naman sa gawain bilang 7, kabutihang dulot. Hashtag ilista mo. Panuto, sa bahaging ito, kailangang itala ang mga produktong hatid ng mga dayuhang bansa kung saan nakipagkalakalan ang ating mga ninuno. Sa bawat column, makikita ang mga bansang nakipagkalakalan sa Pilipinas. Una ay ang Arabia, pangalawa ay ang China, at pangatlo ay ang India. Unahin natin ang mga produkto ng Arabia. Ang kanilang mga produkto ay ginto, muslin, cotton, lana, ceramics. Sa bansang China naman, ang kanilang mga produkto ay payong, gong, porselana, seda, siopaw. At sa bansang India naman, ang kanilang mga produkto ay kristal, abaloryo, mangga, langka, sampagita. Para naman sa gawain bilang 8, ABC, talaan ng karunungan. Sa bahaging ito, sasagutan ng mga mag-aaral ang talaan ng karunungan, gawing gabay ang nakikitang chart. Para naman sa gawain 9, mensahe para sa nakaraan. Hashtag time travel. Panuto,
Itala ang kanilang mga mensahe para sa mga sinaunang ninunong Pilipino. Gamit ang mga sticky notes, ilahad at ipaskil ang mga ito sa time travel portal. Para naman sa ika-4 na araw, ito ay pagsusulit. Panuto, suriin ang mga sumusunod na larawan at itala ang bilang ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga ito sa panahong Neolitiko, panahong Paleolitiko, maagang panahon ng metal o maunlad na panahon ng metal. Unang bilang, tingnan ang larawan. Ito ay taliptip na bato mula sa Cagayan Valley. Anong panahon ito? Tama, ito ay panahong Paleolitiko. Pangalawang bilang, daras, adze, mas makinis na bato. Anong panahon ito? Tama, ito ay panahong Neolitiko. Pangatlo, Kalatagan pot. Anong panahon ito? Tama, ito ay panahong Neolitiko. Pang-4, mga matitigas na sandata o espada. Anong panahon ito? Tama, ito ay maunlad na panahon ng metal. At pang-5, balangay na nahukay sa butuan. Anong panahon ito? Tama, ito ay maagang panahon ng metal. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!